Kamusta sa mga Bex? For today's video, magluluto ako ng sinigang na salmon. Ito yung mga hinimay-himay na. Pero marami pa rin namang laman. So hiniwa ko na rin yung ating mga gulay at hinimay-himay yung kangkong. So una, magpapakulo muna ako ng tubig. Nagpakulo muna ako ng tubig sa electric kettle para mabilis. Saka ko isinalin dyan sa lutuan. So sa una, konti lang muna yung nilagay kong tubig. Saka ko inilagay yung luya. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating kamatis para maglasa na rin yung tubig. Tapos tatakpan natin, pakukuluin lang natin ng mga ilang minuto. Saka ko ilalagay yung salmon. Paglagay ng salmon, ilalagay na rin natin yung sibuyas. Pantanggal din yata ng lansa yun. Kasama na rin ng ginger. Mura ko lang nabili yung salmon. Siguro mga kulang-kulang 8 dirhams o nasa 150 pesos. Mura siya kasi ito yung mga parang tinanggal dun sa mga laman ng salmon. Kasi kung purong laman ang bibilin ko, sobrang mahal. So ayan, after 5 minutes na pagkulo, lagyan na natin ng asin at paminta. Tapos, haluin lang natin ng konti para hindi na masyadong madurog pa yung isda. Since halos durog na nga siya. And then, takpan lang natin ng mga ilang minuto. Tapos, ilagay na natin yung sitaw. Takpan lang natin yan ng mga 2 minutes. Sana wag niyo pong kalimutang mag-like at comment sa video na to. At pa-follow na rin po sa aking Facebook account at sa aking YouTube channel. Ayan, so makalipas ang mga 2 hanggang 3 minuto, pwede na natin yan timplahan ng ating Knorr sinigang sa sampalok. Tapos, haluin lang natin ng bahagya para lumasa na yung ating sabaw. Tapos, takpan lang natin ulit. Mga after 5 minutes, balikan natin siya. Sobrang bilis lang lutuin ito since isda ay hindi naman matagal lutuin. Maya-maya, pwede na natin ilagay yung ating okra. Kasi madali lang naman lutuin yan. Mas masarap kung hindi overcook yung ating mga gulay, lalo na itong okra. Pag nagsinigang ako, hindi nawawala yung okra. Favorite ko kasi yan. So, pwede na nating tikman kung okay na yung lasa. Pag hindi, pwede pa nating dagdagan ng Knorr mix sinigang sa sampalok. So, isang buong sachet na maliit ang nagamit ko dyan. Lagyan na rin natin ng paminta since wala akong sili, pandagdag sa anghang. Pag okay na yung lasa, pwede na nating ilagay yung ating kangkong. Siguro mga 3 minutes lang pwede na yung maluto. Pagka hindi available ang kangkong, naglalagay kami ng lettuce. Kayo ba, pagka walang kangkong, anong ginagamit ninyo sa sinigang? Comment down below. Ayan, malapit na siyang maluto. Naaamoy ko na ang bango ng sinigang. Pwede nyo bang ilagay sa comment section kung saan ang location ninyo? Para naman malaman ko kung saan umabot ang video na ito. At ayan na, tatakpan lang natin sandali at luto na yan. Papatayin na natin yung apoy para hindi ma-overcook yung ating mga gulay. At titikman ko na rin kung okay na ang lasa. Para sa akin, perfect na siya. Kaya ready to eat na. Ayun lang, sana nagustuhan ninyo ang video na ito. Kain tayo. Salamat sa panonood. Thank you. Bye!